Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Banateros, Banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. Huwag po kalimutan. Pagpasok pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, konting lambing po muli. Malapit na po tayo magkalahating milyon dito po sa YouTube. So, sa mga subscribers ko, maraming salamat. At doon sa mga hindi pa po subscriber dito, ni Coach Oli, subscribe po tayo. Okay, ito po ang mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Napakaganda po ng nangyari. Congratulations at nanatili ang hustisya sa bansang Pilipinas. Natutong sumunod ng ating mga politiko, ang ating mga leaders sa Korte Suprema. Congratulations to everyone. Congratulations VP Sara. Congratulations DDS. Tulong-tulong po tayo. Sama-sama po tayo. Kaya hihimayin po natin isa-isa. Kaya lang, ito po, pag-usapan natin, may problema. Di umano, BP Sara, nawawala. Dinukot daw ng komunista. Oh, pag-usapan natin yan. Huwag po kayong aalis. Sa dulo po, sasabihin natin, bakit o asaan si BP Sara? Dahil hinahanap po. Akbayan, nagwala na. Pangatlo, nililigtas si Bongbong Marcos. Nagtampo. Nag-walk out sa Senado. Ayan po ang magiging balita natin. Yan po ang pag-uusapan natin. Okay, sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Unahin po natin, alam nyo, ito ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ngayon. Isa po ito sa pinakamalaking problema. Pag-usapan natin. Sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte. Sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana... Teka muna. Okay? Again, congratulations sa DDS, mga pinklawan, mga pulahan na gusto pong matanggal si BP Sara dahil hindi nila kayang talunin sa eleksyon. Good luck na lang po sa inyong lahat. Pero eto po, okay? Nakita po kanina, kung nanood kayo ng hearing dyan sa Senado, lumabas po, lumabas po ang talino ng Duterte Black. Lumabas po yung mga talagang may dunong sa batas. Sa katunayan, ang parang naging, di ba kung sa basketball may MVP? Kanina po sa hearing, ang talagang parang naging MVP ay si Cayetano, si Marcoleta. Actually, pati si Cheese, we need to mention Cheese kasi he handled it well. Pwede siya magpa-pressure sa kabila eh. Alam naman natin ang media sa kabila, matindi. Sinisiraan si Cheese Escudero, no, na kumakampi kay BP Sara. Pwede siyang nagpa-pressure. Pwede siyang nagpa-pressure kay Lisa. Alam naman natin magkaibigan sila ni Lisa. Alam naman natin magkaibigan sila ni Bongbong. And yet, up to this very last day, even si Cheese na-handle niya ng maganda itong Senate hearing. Yung iba rin, congratulations po sa inyo. Pero kung meron po akong pipiliing tatlo, kung merong MVPing tatlo, di ba? Kumbaga sa Chicago Bulls nung panahon dati ay merong Michael Jordan, merong Scottie Pippen at merong Dennis Rodman. Ito po yung naging kanina para sa akin, si Cayetano, si Marcoleta at saka itong si Cheese Escudero. Dahil backbone po eh. No? Bagamat hindi siya masyadong kumbaga sa basketball, hindi siya masyadong umiscore. Pero he provided. Bumagsak yung ilaw ko. He provided for the backbone. Parang siya si Rodman.
Rinovide niya yung backbone, yung rebound. Na hindi siya nagpatinag. So again, congratulations. Ang ganda po dito na sinasabi ni Cayetano. Ang ganda nung parang tandem kanila, sagutan kanina na pasahan ng bola si Cayetano tsaka to si Marcoleta, no? Pero this time diniscuss ni ni Cayetano, ang laki po ng punto rito ni Cayetano. Sinabi niya kanina, kung hindi si BP Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ang ganda po nung binanggit ni Cayetano doon. Sa katunayan, meron siyang binanggit kanina. Tandaan nyo po itong sasabihin ko. If yung impeachment ay walang kaakibat na disqualification, baka hindi ganito ang magiging reaction. Anong ibig sabihin ng Coach Oli? Halimbawa, yung impeachment na yan ay ang penalty ay pagkatanggal lang sa Vice President. Pero walang disqualified. Ibig sabihin, makakatakbo pa rin siya. Ang impeachment kasi hindi ka na makakatakbo ever, kahit barangay captain, any elected position, hindi na po pwede si BP Sara. Yan po ang impeachment. Kaya gusto nilang pa-impeach. Pinunto po yan ni Cayetano kanina. Ang sabi niya dyan, hindi ganito. Malamang itong mga senador na ito, hindi mag-iingay ng ganito. Malamang itong mga congressman na ito, hindi mag-iingay ng ganito. Sa katunayan, ito si Tambaloslos, hindi niya i-sponsoran niyang impeachment kung walang disqualification. Kung iba ang penalty, halimbawa, magbabayad ka lang ng multa o kaya tatanggalin ka lang Vice President, hindi po pukusan. Hindi po pukusan yan ni Tambaloslos, guaranteed yan. Hindi yan po pukusan ng komunista. Alam nyo kung bakit pinukusan ito? Dahil may kaakibat na disqualification. Ang ganda ng punto ni Cayetano doon. Bakit? Kasi ang talagang alam natin hanggang ngayon, even the Reds, even the Pulahan, even the Pinklawan, even yung mga komunista, NPA, alam nila that 2028 BP Sara will be the next president. Gusto maging presidente nito si Tamba. Si Risa gusto rin. Hindi nila kayang talunin mano-a-mano, one-on-one si BP Sara. Kaya pinupush nila yung impeachment na yan. That is the main reason. Pero kung walang disqualification, hindi nila pag-aaksayahan ng panahon yan. Yan ang totoo niya. Kaya natumbok ni talunin nyo na lang. Instead na nagpapakahirap kayo, dinadamay nyo kaming Senado. Diyan sa kalokohan nyo, sa pangarap ninyo dahil sa isang tao, dalawang tao na gusto maging presidente, inaabala nyo Senado, inaabala nyo buong Pilipinas. Yan po ang punto kanina. Kaya ang ganda-ganda nun. Pag tiningnan po natin, ang laki ng problema natin. Di ba? Dahil dito, yung sinabi dito ni Cayetano, specifically sa video na ito, dapat kung gaano kayo ka-agresibo sa impeachment ni BP Sara, ganun din kayo ka-agresibo doon sa problema natin sa baha. Andyan ang problema, isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. Mga double standard na mga politiko. Nakita nyo ba yung mga komunista na yan? Pinansin ba nila yung bayaran sa Kamara? Pinapansin ba nila yung mga baha-baha na yan? O si BP Sara lang? Tama yung sinabi ni Cayetano, ang laki ng problema natin sa Pilipinas, nasasayang ang oras natin sa impeachment na ito. Mas may malalaking problema. Sa katunayan, 150 million lang ang pinag-uusapan sa confidential funds ni BP Sara. Mas malaki doon yung pinamimigay ni Tambaloslos. Ang galing ng punto. Kaya ako mga kababayan, especially to the DDS, let this be a lesson for us. For Senate, we need more lawyers. Ako, itutulak ko for 2028, Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion. They deserve to be a lawyer. Andiyan pa si Attorney Lambino. Ako nai-imagine ko kanina,
nagmukhang tanga. Lumabas ang kamangmangan ng Team Komunista. Ay, sa totoo lang. And can you imagine kung nandiyan si Attorney Vic, andyan si Attorney Torreon, andyan si Jimmy Bondok, patay kang bata ka. Bugbog sarado to. Kasi ang laki talaga ng pagkukulang ng kamera. Saktong-sakto yung sinabi ni Marcoleta, hinog sa pilit, hilaw pinapakain nyo sa amin. Hilaw na hilaw yung impeachment na ginawa. So congratulations ha. Dapat ang gawin dito ng Kamara, matuto sila sa nangyari. Meron pa namang meron pa namang February. Paghandaan nyo mabuti. Ang problema, magagastusan na naman si Tambaloslos. Eh, di ba sabi ni Chanco, namigay ng pera yan. So, mamimigay na naman siya ng pera sa 2,000 para makalagap ng pirma. Hindi naman sa tingin mo, gugustuhin nila yung impeachment na yan? Sasama ang political career nila dyan eh. Dahil ang taong bayan gusto talaga ang Duterte, yan ang totoo. Huwag nga tayong maglokohan. Hindi man lahat, malaki ang percentage, gusto ang Duterte, tingnan nyo nangyari. Maraming natalo doon sa kumalaban. Even si Abante, talo yan eh. Di ba? Gagalaw lang yan kung may kaakibat na pera kada pirma. Eh di gastusan na naman yun. Sa bulsa nyo kukunin yun. Nagagastusan sila. Kaya sa February, pinipilit na nila ngayon. Pwede pa naman sila magsampa. Dapat matuto na lang sila sa pagkakamali nila. Tayo din, mga DDS, matuto tayo. We need lawyers. Kasi, hindi ko sinasabi kasi meron din mga lawyer na katulad ni Gadon. Talaga namang saltik, nilag de Lima, yung mga ganyan. No? Pero kasi yung mga lawyers, normally, if hindi sila abnormal, or hindi sila katulad ni Claire, normally, ang thinking niyan, they will decide based on the laws, not on feelings. Very important po yan sa atin. No? So kaya, again, kailangan po natin sa Senado itong bagay na to. Kaya naman, ito, pag-usapan natin. Sige, simulan natin dito. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong ginawa ng Akbayan. Tingnan nyo ha, nakapost to mismo, hindi ko lang alam kung, kasi ang pangalan ng Facebook page na yon is Akbayan. So hindi po natin alam kung legit page nila. Pero sila naman ito eh. Tingnan nyo ginawa. Tapang no, tapang. Tamsak. Yung bata na may bag, tingnan nyo. Ayaw niya, parang magta-thumbs tuloy. Thumbsak parang thumbs down. Magta-thumbs down ba ako? Wala pa. Ayun, nung dumating na yung ayaw niya magbukang tanga, parang nahihiya pa siya sa ginagawa niya. Nahihiya siya, hindi niya nung dumating na yung, padating na yung security, alam niya, andun na yung camera. Thumbs down na tayo. Ayan. Sa pagkaalam ko, ay Ayan nga. dito o kanilang sektor. Ayan yung Akbayan. Naman, ngayon, Yan. ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sa So ano yun? So ano yun? Anong palabas yan, Akbayan? Lagyan natin dito ha. Ano ba yun? Yan. Di ba Aquino to? Di ba ito yung pamangkin ni apo ito ni Cory Aquino, ni Ninoy Aquino, kundi ako nagkakamali at ito'y pamangkin ni Noynoy. Ano, komunista ba kayo? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Wala tayong pinagbibig. Baka sabihin, red tag. Komunista ba kayo, mga Aquino? Hindi, tanong lang po yan, tanong lang. Pero you think this is big? Tingin mo may na-impluwensya ka? Anong nagawa niyan? Ako siguro, kahit ako yellow pink. Hindi, kahit ako dilawan.
Pagtatawanan ko 'to. Kaya ako, hindi ako masyadong pabor dun sa mga parali-rally na hindi effective. Yung hindi nagbubukas ng puso ng taong bayan. I'm not saying na yung mga parali-rally ay hindi maganda or hindi epektibo. Pero may timing po diyan. Tingnan nyo, this shows lang yung character nyo. This shows kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo. Totoo to. Reflection to ng magulang ninyo. Anong character nyo? Anong strength nyo inside? Because you don't influence people by doing that sa Senate hearing. Ang kailangan nyo po, if you call yourself leaders ng Yellow Pink, the number one na katangian yung meron kayo, be influential. Ano na influensyahan yun pag ganyan-ganyan? Di ba? Yung style ninyo, pwede yan sa bundok. Kung mag-NPA kayo, pwede yan. Pwede yan siguro nung panahon ng lolo nyo. 1980, 81, 86. Pero ngayon, who are you kidding? Sino na influensyahan nyo pa ganun? Wala. Baka mag-vlog ka, wala pang manood. Useless. All the drama, all the efforts, useless. Kasi pag tiningnan nyo to, lahat ng bagay po may timing. Lahat po ng bagay nasa lugar. Nakasubok na ba kayong kumain sabay tumae? Di ba? May timing po eh. May time kung kailan ka kakain. May time kung kailan ka matutulog. May time kung kailan ka mag-CCR. Ito, very inappropriate. Wala kayong kung nag-iisip yung mga nasasakupan niyo yung membro, hindi ito nakakatuwa. Unless puro taga-bundok yung mga yun. Or unless komunista yung mga yun. Hindi ko po kayo pinagbibintangan komunista, pero sino ano diyan? You are in a formal gathering, a Senate hearing or Senate, kung ano man tawagin nila dyan. Tapos mag-aasta ka ng ganyan. You don't wear shorts on a formal dinner. So, you don't also wear suit and coat and tie on a basketball game. Ito ganyan ang ginawa ninyo. Di ba? Aquino pa man din kayo. Sige nga, sa mga nanonood ditong Yellow Pink, proud kayo dito? Ay, kaya iniduro kayo eh. Kaya wala nang nangyari sa inyo. Tingnan po natin tong isa pa. Nakakahiya. No. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice-Presidente. Ang pandarambong ng 612 million pesos ng confidential funds. Tumaas, naging 612 dati, 150, malaki ng tubo mo. At nagantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Teka muna, dyan lang tayo. Nakakahiya daw sila, itong Senado ay naging mistulang at tagikubli ng mga Duterte, kaya sila ay nakakahiya, then that is a betrayal to the Constitution. Iisa-isahin po natin, okay? Hindi po tayo nagrarally sa labas. So, hindi po natin ito madadaan sa pasigaw-sigaw o yung Maki baka, huwag matakot, BP Sara, iligpit. Walang mga ganun-ganon, ha? Okay. Bigyan ito. Tingnan nyo. Nagbuka kayong tanga.
Totoo kanina, ang laki po nung nangyari sa Senado. Nagmukha po silang, na-expose po yung kahinaan ng utak. Because you are not using your brains. Dinadaan nyo lagi sa galit, dinadaan nyo lagi sa pasigaw-sigaw. Pero nagbuka kayong tanga kanina. Di ba? Sinasabi nyo betrayal sa Constitution. Ano ba sabi ng Constitution? Meron tayong karapatan sa due process. Hindi nyo ba naiintindihan na labag ang due process ni BP Sara? Bakit? Anong sabi? Dapat man lang, pwedeng ipagtanggol ni BP Sara bago isinampa yung impeachment. Nakuha niya ba yung due process? Gumawa ang Congress. Nagpapirma ng impeachment complaint. Ipinasa Senado. Hindi nakita ni Marcoleta. Congressman siya that time. Hindi nabasa ng mga pumirma. Basta daw pinapirmahan sila, may natanggap na pera, yun na yun. Don't you think that is also a betrayal to the Constitution? Sige, patayin natin, gawin nating patas. Gawin natin patas ang usapin. Naging patas po ba kayo doon? Itong problema sa inyo kasi. Gaya nung sinabi ni Cayetano, pag-usapan din natin yung flood control. Di ba? Bakit? Tatanungin kita, kinwestiyon mo ba yung sinabing nagkaroon ng bayaran dyan? Bakit hindi nyo pinakita sa mga kasamahan nyo yung impeachment? Bakit hindi nakita ni Marcoleta? Hindi nyo pwedeng gawing tuta ang Senado gaya nung ginawa kayong tuta ni Tambaluslos. Pero wag na natin paikot-ikutin. Kasi alam naman natin ito Ayaw nyong mapaupo si BP Sara. Dahil hahabulin ang the likes of you. The likes of your group. Kayo, naiintindihan nyo sinasabi ko. Sabi nga ni Cayetano, kung ayaw nyo maging presidente si BP Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Diba? This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban! Laban ng alin? Kabaklaan. Hindi, ano itutuloy na laban? Yung laban ni Tambaluslos? Ano itutuloy ang laban? Yung laban ng komunista? Hindi, anong laban ang gusto mo ituloy? Don't use the taong bayan. Taong bayan kayo ng taong bayan. Mahal nga ng taong bayan ng Duterte. Huwag na lang natin isama ang taong bayan kasi sasabihin nyo, hindi, yung sabi ng taong bayan nyo, ayaw kay Duterte, sasabihin ko, taong bayan namin, mahal ang Duterte. Yung mga pulaan naman, sasabihin yung taong bayan nila, yung mga mahal ang pula. Diba? Pero dito naman, convincing. 15 po ang bumoto. Unanimous decision, unconstitutional. Be realistic naman. Sa Senado, 19 in archive. 4 lang ang ayaw, yung isa alanganin pa katulad mo ay. Di ba? Ano ang ilalaban mo? At sinasabi mo, hindi pa tapos ang laban. At sinasabi mo, mananagot pa rin yun naman ang sinasabi ng mga senador na bumoto kaninang i-archive. Anong sabi nila?
pwede pa naman next year. Sila pa nga nag-suggest magkita-kita tayo ulit. Tuloy nyo next year, February pwede. Ang nalabag naman, 1 year, baro lang. Sa katunayan, nagbigay pa nga. Oh. Binasa mo ba? Yan ang problema sa inyo. Congressman ka na, meron ka pang staff. May allowance kayo para magkaroon kayo ng staff. Hindi nyo binabasa. Anong sinabi? Nung desisyon ng Korte Suprema doon sa huling page na ata yun, going towards the end. Ano sabi? Nagbigay eto. Nagbigay pa ng parang instruction manual. Oh, na ganito para ma-impeach si BP Sara. Yan ang gawin nyo. Sa February 2026. O di ba impeach nyo ulit? Pwede naman, hindi naman sinabing inosente si BP Sara. Hindi rin naman sinabing guilty. Tinuruan pa nga kayo ng Korte Suprema Anong gagawin ninyo Para nakahanda kayo. For the meantime, magpakalalaki muna kayo. Hindi pala. Doon sa mga talunan, magpakalalaki muna kayo. Yan ang lalaki. You accept defeat. Pag tunay kang lalaki, not everything is a battle. You choose your battle. Sabihin mo, okay, today, you are a better man. But next year, I will beat you. Ganon. And then accept the outcome. Talo kayo. Pakalalaki ka. Huwag kang bakla. Tanggapin mo. Talo kayo ngayon. For the meantime, galingan ninyo. Turuan ninyo yung mga senador. Nagmukha kayong school bukol kanina. Tse. Di ba? Turuan nyo, talaga nagmukha kayong tanga kanina. So be prepared. You have 6 months to be prepared. That is how to handle it like a man. In time, you need to be prepared. For the meantime, aral kayo. Huwag bakla. Eto, simulan ulit natin ito. Ito, sabihin natin ako, I suggest, kumuha kayo ng kape, tapos merienda nyo na rin, snack. Kasi mahaba-haba itong sinabi ni Lito Lapid. Okay? So, sige, bigyan ko kayong time. Kumuha kayo ng kape. Sige na. O, kaya i-pause nyo muna. Pause nyo, tapos kuha kayong kape, tapos kuha kayo soft drinks, kung ayaw nyo kape. Bahala kayo, matanda na kayo Joke lang. Kumuha kayo ng snack nyo. Okay? Habang pinapakinggan natin si Lito Lapid. Rinirespeto ko po at ginagala ko. Kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senador Lapid. Tapos na yon. Rinirespeto ko po. Grabe kanina ang balik-taktakan ng mga sagutan kanina sa senador pala. Pambira naman kayo. Sige nga, taas ang kamay dito ng mga bumoto kay Lito Lapid. Pambira kayong tao kayo. Hindi ko to nakita sa hearing. One time ko lang to nakita nag-Senate hearing last year ata o 2 years ago. Tapos, kaya pala lumabas dahil ang pinagtatanggol niya sa sarili niya. Tapos, tumakbo ulit ngayon, binoto nyo na naman. Sige nga, taas ang mga kamay ng mga bumoto rito. Kanina nanonood ako, daming komentaryo Isipin nyo, kung yung pagtawag kay Lito Lapid, nagbigay kayo ng komentaryo, hindi nyo pa tapos yung tinatype nyo, tapos na yung speech niya. Pabira ng buhay ito. Hindi, ako tanong ko, Lito Lapid. Ako sa tingin ko lang sa tingin ko nagtampo si Lito Lapid. Siguro, opinion lang, siguro nagtampo to, tapos, dahil hindi siya pinagsasalita, dahil salitaan sila ng salitaan, nagtampo. Nag-walk out. Nag-walk out to. Tapos siguro may botohan, kailangan niya bumoto, bumalik. But since masama ang loob niya,
Saglit lang siya nagsalita. Kinast niya lang yung vote niya, di umalis na siya. Di ba? Sige nga, sinong bumoto rito? Pambira naman kayo. Bakit ba nyo binalik-balik pa itong mama na ito? Meron ako narinig, may kaibigan ako, matalik kong kaibigan, sabi niya sa akin. Kasamahan ko din to sa ano eh. Dati kong kasamahan sa trabaho. Sabi niya, pero coach, malaki po ang natutulungan yan sa Pampanga. Tumutulong po yan talaga sa mga tao doon. Eh di nag-mayor sana siya. Pambira. Oh. Matulungin pala siya sa Pampanga eh. Nag-mayor ka ron. Doon ka epektibo eh. Ayaw mong mayor, di governor ng Pampanga. Ba't nasa Senado ka? Hindi mo ginagawa yung... Ang bira naman, nakakatawa naman kayo mga Pilipino. Binoto nyo pa to, pinagtanggol mo pa. Brad, pambira naman, no. Hindi, sinagot ko siya eh. Uy, matulungin pala sa hindi ko rin alam kung totoo yun or hindi. Basta sinabi ko lang, kung totoo yung sinasabi mo, mas epektibo siyang mayor doon. Parang awa nyo na, kunin nyo na ito, Lord, sa Pampanga. Kasi doon makakatulong siya sa taong bayan. Dito wala siyang silbi. Hindi kung hindi niya talaga porte magsalita, okay lang. Sabi nga, less talk, less mistake. Pero yan ang kailangan sa Senado eh. Kung gusto niya maging matulungin, hindi sana nagpastor siya or nag-mayor siya. Kung tutulungan mo yung local na lugar mo, edi doon ka na lang. O, di ba? Anyway, ito isa pa to, tingnan natin din tong isa. Woo! Eto, tingnan natin to si Tito Soto. Lumabas ang kulay ni Tito Soto rito. I don't know what he's thinking. I don't know kung ano bang affiliation nito. But definitely, may agenda to si Tito Soto. Grabe. And ang ganda nangyari. Pasensyahan nyo na po, pero sinisipon po kasi tayo. Muntik na nga kung di makablog dahil masama pakiramdam ko. Hindi ko nga alam to si Tito Soto kung anong nangyari dito. But anyway, maganda rin yung nangyari sa impeachment, na-expose po. Kung na-expose po yung mga team komunista o yung mga kinakampihan ng komunista, sabihin na lang natin ganun, na-expose ang katangahan nila. Si Tito Soto naman, na-expose ko anong totoong kulay. Tingnan po natin. Sabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction, kahit may konti sila. Sabi ng mga kasama ko, wala raw jurisdiction. Pero in-archive. Ano yung sabihin mo? Hindi may jurisdiction. Pero sir, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, anong ibig sabihin? Mahirap ng bunutin yun. Practically dead. Hindi naman, basta't 100% ang approval. Pwedeng kunin sa archive. Sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Or may mga binago sila. Meron silang ni-rectify. Pinoint nila yung mga sinasabi kong mali sa decision or inaccurate sa mga decision. Pwede madaling galawin. Parang nakatable lang. So paano Pero ito? yung i-archive mo, sa akala ko ba, wala kami jurisdiction, bakit ina-archive natin? Di ba? Si Tito Soto, you are too old, too experienced, too veteran as a senator to commit that mistakes. Ang daming mistakes nito, Tito. Sinasabi niya, bakit in-archive? Ikala ko ba wala kami jurisdiction? Kasi ang desisyon, nagbotohan sila i-archive. Kumbaga sa in layman's term, parang itabi na muna natin ito, ilagay natin sa baul. Until such time na sa February, kung magsasampa ulit at pwede na magsampa ng impeachment, doon natin buksan, or may TRong sinampa ang Kamara sa Supreme Court, kung magbago ng desisyon ng Supreme Court, which I doubt, I think it's impossible, dahil isipin mo, 15-0, unanimous decision, babaguhin nila. Di ba? Buti kung 8-7 lang yan or 9-6,
Meron lang magbago dyan ng 2, 3, 1, 2, 3, pwede mag-iba ang desisyon. But for 15-0, isipin mo yung chances na ang daming magbabago. So malabo po yan. So ang punto dito ni Tito Soto, bakit in-archive? Di ba? Bakit nilagay natin sa baul? Sabi nyo walang jurisdiction ang Senado. O ba't natin in-archive? Kung wala tayong jurisdiction, bakit natin in-archive? Kasi you are playing with words. Kasi ayaw nyo pa-dismiss dahil sabi nyo, bakit natin i-dismiss? Wala nga tayong jurisdiction. Tapos gusto nyo magbotohan. Tapos gustong aksyonan ng Senado. In short, gumugulo. Gusto na nga mag-move on. Ilagay natin yan sa baul, sabi ni Cayetano, and then, let's proceed to other topics kasi nabaon na tayo rito eh. Ito na lang ang tinatrabaho natin, impeachment. Lipat na tayo sa iba. Sa madaling salita, Tito Soto, ibig sabihin nun move on. Ito para sa mga kababaihan na. Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng lalaki. Move on din pag may time. Ganon din naman sa kalalakihan. Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng babae. Move on din pag may time. Diba? Be realistic. Be in touch with the world. Be in touch with reality. Ang daming problema ng Pilipinas. Yan ang inaasikaso nyo. Kaya in-archive. For the meantime lang yon. Ito si Tito Soto, parang naging abogado ng school bukol. Atching! Hindi na po ito comedy, Tito Soto. Masyado ka nang tumanda sa Senado para sa ganyang... Kaya talong-talo ka ni Vico Soto eh. Talong-talo ka ng pamangkin mo. Maawa ka sa sarili mo. Kung anong meron ka pang agenda, be a better man. Ako suggestion ko, be a better man. This is not about you, Tito Soto. I don't know what is your personal agenda. Pero mali yung ano mo. Na-expose ka ni Marcoleta kanina. Nagmukha kang tanga ron. Nagmukha kang tanga. Hindi mo na. Siguro pag bagitong senador ka pa, pwede eh. No? Pero kesa nagkalat ka kanina ng ganyan, ako, suggestion ko lang, dapat ginaya mo na lang si Lito Lapid. Di ba? Kakahiya. Nakakahiya po yung mga senador natin. Tito Soto, I'll tell you this straight. Sana yung pagiging agresibo mo is ganyan ka rin maging ka-agresibo doon sa nawawalang pondo ng flood control projects. Tito Soto, sana kung ganyan ka ka-agresibo, ganyan ka rin ka-agresibo sa di umanong bayaran na naganap diyan sa impeachment. Diyan sa kung sinong pinapirma ni Tamba at binayaran niya. Sana kung gaano ka agresibo diyan sa impeachment na yan, yung insertions nang hindi lang kung saan ka nagtampo sa mga kasama mo sa Senado, yung mga insertions na ginawa ng the likes, the group, the members of the Crocs family, mag-ingay ka rin. Otherwise, ipokrito ka. Otherwise, double standard ka. Yan lang masasuggest ko sa'yo. Next topic po tayo. Marcos recognized to explain her vote. Pakinggan Thank you natin very ito si much, Aimee. Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong Yes or yes? pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista sa Anong kongresista? alam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor.
Oh, tama naman. Okay, sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banat. Tama siya dyan. Yan ang trabaho nyo. Palakpakan natin si Amy. Yan ang trabaho ninyo, kongresistas. Yung mga kongresistas. Yan ang trabaho ninyo, ha? I-representa ang inyong distrito. Hindi maging sunsunuran ni Tamba, hindi maging parang ano lang, ha? Hindi para sa impeachment. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Yun. Ang tinatama niya rito si Tambaluslos. Okay? Bakit naman naging ano kayo ni? Sa madaling salita, kayo mga nasa Congress. Kayo mga congressman dyan, bakit naman kayo naging asong ulol ni Tambaluslos? O, kapatid ng presidente yan, mismo nagsasalita. Kaalyado nyo mismo, masakit no? Oh. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecurean ng mga lulong sa kapangyarihan. Yan, ito, tama dyan ha. Wineponize po kasi itong impeachment. Ito ang dapat makorek dito. Maganda tong ginawa ng Supreme Court kasi this time may iwasan na ang sinasabing pamumulitika. Kasi ginamit po nila ang impeachment para eliminate yung kalaban nila. Which is not good. Nagsasayang ng oras ang mga Pilipino, nagsasayang ng pera, dapat iniiwasan natin dito yung mapang-abuso sa kapangyarihan. Dapat nga may penalty yan eh. Na pagka ang iyong galaw, dapat magkaroon ng batas na ganun. Kaya tama ito, kaya mali. Pero yung galaw mo is galaw pamumulitika. Dapat kulong ka. Kasi na-weaponize itong impeachment. It was not intended to eliminate political rivalry, to eliminate political enemies. Ganyan po ang ginawa nitong si Tamba and Group. Yan po ang pinupunto ni BP Sara. Kaya ang ganda nung sinasabi, wala na may impeach niya kasi pinahirapan na yung impeachment. Sa tunayan, hindi naman po mahirap. Kung sumusunod kayo, nagturo pa nga, ulitin ko, ang Supreme Court, paano gagampanan yung impeachment na hindi nalalabag ang procedure. Kasi procedural po, technical po ang nangyari. Yung procedure po ang nalabag. So kung susundin nyo lang yung ginawa ng ay hindi naman po mahirap mag-impeach. Pero para sa akin, dapat talaga mapahirapan ng impeachment. Alam nyo kung bakit? Let this be a lesson. Si BP Sara po ay may record na 36 million votes. The record-breaking votes in Philippine election history. Tapos, doon lang sa kagustuhan ni Tambaluslos na matanggal. Ano po ang punto natin? Iilang tao lang ang gusto ma-impeach si BP Sara. Pero may mandato siya. Samantalang, ang usapin dito ilang milyong confidential funds, lahat naman may si Tamba may confidential funds, si Marcos may confidential funds. Nakikita nyo yung point? So, iilang tao lang dahil alam naman natin na political to, dahil hindi nila kayang talunin si BP Sara. The senators know about it. Kaya nga, sinabi ni talunin nyo na lang sa 2028 election. Alam nila. Alam natin ang punot dulo. Even the politicians, they know what's happening. Kaya para sa akin, hindi dapat talaga pinadadali ang impeachment, especially doon sa may mandato, doon sa elected. Sa ombudsman, siguro bahala kayo. Pero yung binoto ng tao, kasi tingnan nyo nangyari sa Pilipinas. Yung binoto ng tao, because we weaponize too much the COMELEC. Yung binoto ng marami, isang desisyon lang ni Garcia, hindi nakaupo. 'Di ba? Hindi po naman dapat ganoon. Isang tao lang ang magde-decide. Nag-decide ang taong bayan. Yan ang taong bayan kasi election eh.
Dumaan sa eleksyon, nagsalita ang taong bayan. Nakita natin ang opinyon ng taong bayan. Nanalo, binoto ng daang libo at daang milyon. Ay daang milyon. Tapos desisyon ni Garcia, hindi upo, hindi upo. Disqualified, yung talo pa upuin. Ganito po nangyayari. Ganyan ang nangyayari sa impeachment. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, Obviously, di ba? This is all about ambition. Isusuko ba natin ang karapatan natin dahil sa ambisyon ni Tamba, dahil sa ambisyon ng ibang komunista, dahil sa ambisyon ng ibang mga lefties, dahil sa ambisyon ng mga pinklawan? Sila-sila lang yan eh. Gusto nating sirain ang Supreme Court dahil yung mga ilang-ilang politiko ay may ambisyon sa politika. mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo Ito talagang binanata niya rito si Tambaluslos. Huwag nang busigin ng pabor, huwag nang pumayag dahil may pabuya. This is all about Tambaluslos. Binanatan niya talaga gusto ni Jaime si Tambaluslos. magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Naku, lulong. Oo. Yan ang tawag sa sa Kamara ngayon, sa Congress. House of Crooks. Hindi man lahat, pero karamihan dyan. Asong ulol ni Tambaluslos. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayun. Alam mo, ine-expect ko rito, bakit hindi na lang ang palitan nyo ay yung kapatid ko? Naku, napakaganda nun. Sigawan siguro yun. Ha? Hindi kasi kung problema to si Tambaluslos, problema din yung kapatid mo. O sige, sino ba dapat palitan? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Nako, palakpakan po. Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat. Yan. Pero eto sa akin. Sana sinama mo na yung kapatid mo. Hindi, totoo yung sinasabi niya ha. Totoo yung isiniwalat niya about Tambaluslos. Talagang grabe mag-flex, parang mahal na mahal ang sarili, greedy, and sinusuhulan ng mga congressman. Yan, sinasabi niya yan. Sa kanya mismo galing. Ha? Nagpapalaki ng buhaya, sinusuhulan, dinadahal sa bigay-bigay, no? Tama siya dyan. Kaya nga sabi ang banateros palakpakan, pag tama, pag mali, banatan. Tama yan, pero dagdagan ko. Kasi, pag banat ka lang ng banat kay Tambaluslos, I'll give you an example. Halimbawa, may isang vlogger. DDS siya. Pero binabanatan niya ng binabanatan si Tambaluslos. Pero si Marcos hindi niya babanatan. Makaduda-duda, di ba? Halimbawa, ang vlogger, binabanatan naman si BBM. Pero si Tambaluslos hindi niya binabanatan. Kaduda-duda eh. Coach Oli, dapat bang banatan? Kung kabanat-banat, dapat binabanatan. Kasi kitang-kita naman ang kapalpakan ni Tambaluslos at ni BBM. Kasi kung
Ang babanatan niya ng patuloy lang ay si Tambaluslos at yung kapatid niya hindi niya babanatan. Ito ay nililigtas mo lang yung kapatid mo, 'di ba? So nagiging bias ka. And ang gagawin nito si Amy, maniwala kayo sa akin. Babanatan niya ng babanatan si Tambaluslos. Okay 'yun, walang problema tayo doon. Sang-ayon ako doon. Kaya lang para ilihis doon sa kapatid niya. Actually, nakikita na po nating nangyayari ngayon 'yan. Binabanatan na ng tropa ni Marcos si Tambaluslos. You know why? Sobrang laki na ng baho ng Pilipinas. Sobrang laki ng problema ng Pilipinas. They need someone to blame. Kaya yan ang ginagawa nila, binabanatan si Tambaluslos. Tama naman, mali naman si Tambaluslos. Pero mali din si Marcos. Mali din yung kapatid mo. Wag mo siyang paligtasin dito. Dahil meron kayong pwedeng sisihin pareha silang mali. Yan nangyari dyan sa budget. Pareha silang may mali dyan. Pinirbahan ng kapatid mo eh. Huwag tayo maglokohan dito. May namatay sa LA eh. Anong ginawa ng kapatid mo? Diba? Huwag mo iligtas yung kapatid mo. Yes, okay, good yung ginawa mo. Sabi nga na ibang, congratulations, binanatan mo si Tamba. But me, I'm not impressed. I'm not impressed until gawin mo rin sa kapatid mo. Eh, Coach Oli, siyempre kapatid niya yung babanatan ba? Exactly. Yan ang sinasabi ko, Marcos pa rin to. Huwag kayong papabudol. Ngayon kung ayaw niya, sasabihin nyo, hindi naman kasi dapat binabanatan ng kapatid. Di umalis siya dyan. Kung magkapatid lang sila, walang problema. But being a senator, you act like a senator, not an ate. You get my point? You're acting like an ate. You're acting like a sister. You act like a senator. Banatan mo rin yung kapatid mo pag mali. Kung hindi, ipokrito rin ang dating mo. Gusto mo lang iligtas yung kapatid mo. Di ba? So, sige, okay yan. Okay ang ginawa mo. Palakpakan. Dapat ba tayo ma-impress? I don't know. Ako? Hindi. Ngayon, kung Iminatics ka, ay, well, I understand. Diba? Gusto mo ulit pabudol. It's up to you. Diba? As for me, litaw na litaw. Marcos pa rin. Next topic po tayo. Nawawala po si BP Sara. Pag-usapan natin. Eto, nawawala daw si BP Sara. Baka kinidnap ng mga komunista. Nako, delikado yan. Saan kaya si BP Sara? Isipin mo, impeachment ang usapin, wala siya. Naku, asa na? Nowhere in sight si VP Sara sa gitna ng debate sa Senado kung itutuloy ang impeachment trial niya. Pero giit ng OVP, hindi man siya physically present, ginagawa naman daw niya ang kanyang trabaho. Yan ang agenda report ni Joan Manado. Nasaan na nga ba si VP Sara? Ang sagot ng kanyang opisina, We'll get back to you on that before we end this conference. pero natapos ang press conference nang di nasagot ang paulit-ulit na tanong. Wala raw ideya ang OVP kung nasaan ngayon ang bise. Kahit pa nakatakdang magdesisyon ang Senado kung itutuloy ba ang kanyang impeachment. Matapos itong iba. Nasaan nga ba si Sara? Naku, delikado. Ito ay alarming. Alarming ba? Dapat ba tayo magduda kung asan si Sara, si BP Sara? Nagkatakot tayo, baka dinukot na ng mga komunista, mga NPA, no? Ako po alam ko kung nasan si BP Sara. She is safe and sound. Safe po si BP Sara, wag po kayong mag-alala. Hindi ko alam bakit siya hinahanap, but siguro dahil impeachment niya, no? Kasi pag nagsalita si BP Sara, may masasabi silang masama. Pag wala si Sara, may nasasabi silang masama. Tapos ngayon, nawawala si Sara, BP Sara, hindi daw asaan kung hindi nila alam kung nasaan. Pero ako honestly, I know kung nasaan kasi
Um, basta alam ko kung alam ko kung nasaan siya dahil merong, supposedly meron ako hindi napuntahan but, okey siya. Safe siya, yun pa rin siya, dati pa rin, 'no? Kaya lang kung hinahanap niyo si VP Sara, 'di ba may intel kayo? Oh, eto clue, 'pag lalabas ng bansa si VP Sara, magsasabi yan, dahil hindi yan makakalabas ng walang paalam, ng walang written. So, alam yan. So, ngayon, kung nasa Pilipinas naman yan, definitely alam din nila. Kasi ibig sabihin hindi nagpaalam, 'di ba? Hindi lang nila alam kung saan kung nasa labas na, kung saang lugar. At kung nasa loob ng Pilipinas, hindi rin nila alam kung nasaan lugar. Pero ako naman, kung hindi nyo talaga alam, sayang ang binabayad ng nyo sa mga intel ninyo, baka binubulsa nyo lang, no? Kasi may mga security rin yan, magsasabi yan, 'Di ba nagre-report yan sa headquarters kung asaan ako, asaan yung mga security. So kung uniform yan ang security nito, naka-report yan. Eto ang aming andito kami. Nagme-message yan. Oo, nagre-report sa HQ. So definitely alam nila yan. Hindi ko alam kung ano tong kwento na to, ba't hinahanap si VP Sara and all. No, siguro para makagawa lang sila ng kung ano man. Dahil siyempre, para sa balita dahil 'pag sa balita kasi, ah, 'pag nagsalita si VP Sara big ano na naman, 'di ba? Meron na namang, kokomentaryohan, 'no? So, sa tingin ko alam ito ng ating gobyerno kung nasaan si VP Sara, 'no? Hindi ko alam kung anong motibo nila bakit pinapalabas 'to. But, well, to assure you lang, okey po si VP Sara and palagay ko happy siya. Happy siya sa nangyari. Eh, dapat nga may celebration. Oy, congrats, ito alam ng mga DDS kung asan siya. Okay, maraming salamat po, sa wag pong kakalimutan mag-subscribe po dito sa channel ni Coach Oli. God bless everyone.